Mga Mars, mga Mars, mga Mars. Narinig niyo ba yung banggaan ng kotse tsaka ng motor nung nakaraang gabi? Nako, yan ba yung kay Aling Daisy? Yes, yung kay Aling Daisy. Yan nga. Wait, teka. Si Aling Daisy ba? Akala ko yung pamangkin niya si Aizel yung aksidente. Siya ba? Oo nga. Oh. Si Aling Daisy yung may-ari ng sasakyan. Pero si Aizelin yung nagdadrive nung nagkabanggaan. Nako, alam nyo ba? Oh, bakit? Yung harap ng sasakyan. Oh, anong nangyari? Yupi. At yung ilaw, nako, basag. Naku, mahal ang gastos. Ano? Buti walang nasaktan. Malaki. Hindi, ang laki ng babayaran niya sa pagpapagawa ng sasakyan. Ayun na nga. Ito pa. Nagkautang pa si Aling Daisy ng higit 20 mil. Ang Wait lang! Ang Wait laki lang, ba't ang laki-laki? May insurance yun. Yun nga, merong insurance. Eh, ang kaso, yung estimate umabot ng mahigit 100,000. Pero, mabuti na lang. Ano nangyari? Nasa 26,000 lang yung nagastos ni Aling Daisy. Ang laking pera pa rin. Ano? Hindi ko maintindihan. Bakit naman si Aling Daisy yung sumagot? Eh, hindi naman siya nakabangga, di ba? Tama. Ayun na nga, ito na nga, ito. Sabi ko kanina pa. Yun na nga ang issue ni Aling Daisy. Gusto niyang pabayaran kay Aizelin kasi ipinangutang niya lang din naman. Dapat lang naman. Sila yun. Eh, siya nakabangga eh. Kawawa naman siya. Yung sinasabi ko. Ang sisti kasi, yung 26,000 na yan, ayaw bayaran ni Bakit? Aizelin. Bakit? Wala daw siyang ganung pera. Hindi pwede yun. Hindi ba yun? Bayaran niya yan. Ito kasi, gusto niya kasi doon sana pagawa sa sinasabi niyang pagawaan. Oo, para Eh, ang kaso, yung sasakyan, sa kasa dinala. Eh, kaya na pala malaki. Pero magkasa. Teka, senior na si Aling Daisy. So, hindi na nung kaya magbayad ng utang kasi umaasa lang sila sa pensyon niya, nung partner niya. Eh, tama nga naman. Yan tinatanong mo. Bayaran. Paano nga talaga yun mababayaran? Yan din ang problema eh. Kaya paano ba? Tito Boy, ano gagawin natin dyan? Ito, boy. Abay, mas magandang pakinggan ho natin ang kwento ni Aling Daisy para malaman ho natin kung ano talaga ang buong istorya. Ika nga. Narito po sa Kaitanin Action para humingi ng payong kapatid. Narito po si Aling Daisy. Tito Boy Abonda, Kuya Alan, Ate Pia. Magandang gabi. Ito po ang nangyari sa akin. Kasi po, drive ng aking pamangkin ang sasakyan, nabangga. Ngayon, pinagawa. Binayaran ko po. Ang sabi ng kapatid ko, walang problema. Babayaran ka ng aking anak. Pamangkin ko nag-drive anak niya. Ngayon po, nung nangutang po ako para ibayad doon sa ginawang kotse, nung nailabas na po, ayaw na po ngayon ni Aizelin magbayad. Hindi siya tumatawag. Basta ayaw niya po magbayad. So, nahirapan po ako dahil bago ko ipagawa, sinabi nila na babayaran nila. Kaya malakas ang loob ko na nangutang sa kapitbahay ko. May 1 na aksidente, May 24 nang hiram po ako ng pera. Ang usapan namin, sa June, mag-start na po ang bayad. June 15, June 30, July 15, yun po ang bayaran namin. Hanggang ngayon po, wala pa akong nahuhulog sa kanya. Sinasabi ko sa kanya, paano kita mababayaran? Siguro tag-1,000. Hindi naman pumapayag. Sabi ko, anak, hindi po ako binabayaran po ni Aizelin. Hindi niya nararamdaman kung anong hirap ng isang senior citizen na wala ng hanap buhay. Siya po, may trabaho po siya. Maganda ang trabaho ni Aizelin Arak. Maayos po ang kanyang buhay. Mas maganda yung sasakyan niya. Bakit hindi niya ako unti-unti bayaran para maiayos ko rin yung utang ko? Unang-una, welcome, Ate Daisy, at thank you sa tiwala mo. Napakahirap pagka mag-anak ang issue kasi nga may halo talaga tong relationship at saka emosyon, no? Actually, sinagot niya na ate yung una kong tanong eh. Sinabi mo naman, maganda buhay niya, may pambayad naman siya. Opo. So, my other question, gaano kayo ka-close nung tatay niya? Nung mali pa close sa akin hanggang ngayon po. Okay. Tapos yung pamangkin mo, close din? Or? Ang pamangkin ko, hindi kami masyado kasi ang tagal ko po naging OFW, naging katulong po ako sa abroad. Kaya po ako nakabili ng sasakyan. Pag sabi ko senior citizen, reward ko po sa sarili ko. Then hindi kayo magkapit-bahay or Hindi po. What I wanted to say lang is, it's the relationship, Kuya Boy, ate, di ba, that's more important. Ang tingin ko sa'yo, ate, kung may 1, 2, 300,000 ka, hindi mo na to iisipin eh. Tama Kaya po. lang dahil naiipit ka,
And sana nga, kung nanonood yung kapatid mo, isipin din niya ito na hindi ka naman nagdamot sa kanila, pinagamit mo sa sakyan, at kung hindi ka rin lang namang ipit, baliwala yung pera. Para klaro lamang, ang issue kasi ni Aislinn, ay hindi naman ikaw nagsabi na sa kasa. Pero doon sa narrative po, magkasama ho kayo ni Angelo na pumunta ho doon sa kasa. Tama ho ba? Opo. Kasama niyo po ang inyong kapatid. Opo. So ang sinasabi ni Aislinn, marami naman akong kakilala dyan na hindi ganun kamahal. Kaya yun ang kanyang katuwiran si Ate Pia. Okay. Hindi ko na ho expertise yung sasakyan. So nakikinig ako sa mga driver ko na tagal na nagmamaneho, nagpapaayos. Talagang sinasabi nila na kailangan dalhin sa magaling. Kasi nga magtitipid ka, tapos babalik din sa'yo, either mas malala o hindi naayos, mas matagal kang mawawala ng sasakyan, dadagdagan gastos mo. So, on that note, may karapatan ka bang magdesisyon kung saan mo papaayos? Opo. O, alam mo na pala sagot eh. Kaya doon ko po dinala po. Karapatan mo yan because, ipapaliwanag ko na lang para maintindihan ninyo at magamit nyo ang legal concept na ito sa iba-iba pang bahagi ng buhay nyo. Pagka meron kayong pag-aari ng isang bagay, you have the right to enjoy that thing. The law says that, Kuya Boy. You have the right to enjoy it. Sa civil code yan. Pag may nangyari dyan, paano mo ma-enjoy? O di ibabalik mo ngayon siya dun sa kalagayan na nabuo siya ulit. O di choice mo din ngayon kung dadalhin mo siya sa reliable, reputable, o dun sa, bahala na kung makatipid dito tayo. So, choice mo yon. So, tama ka. May choice ka. So, since nasira nila yon, kailangan bayaran nila ngayon yon. And hindi naman maluho yung choice mo. Gumawa ka lang ng reasonableng desisyon. Bakit ayaw ka bayaran? Hindi mo kasi nabanggit, pero binanggit naman ni Kuya Boy na kasi inaral namin tong kaso mo, di ba? Inamin niya, no, na ang dinadahilan ni Aislinn, bakit dyan ka sa mahal? Tama? Opo. Tama, okay. So, sa madalang salita, kung mura din lang pala babayaran niya, ba't wala pa siyang binabayaran ni 5? Wala pa po. O, di nagdadahilan lang siya, di ba? At sabi niya, 3,000 lang daw ang kaya niya, di ba? Oo, Pero po. bakit hindi siya nag-aabot ng 3,000? O, kaya nga, asa na, di hulugan niya. Kasi ididikit ko ngayon to dun sa kinauutangan mo. Di ba? Sabi mo, kapitbahay mo. Ayaw tumanggap ng tingi-tingi. But si Alan, si Kuya Alan, laging yan ang advice niya dun sa mga napapasok sa utang, pautang. Sabi ni Alan parate, kung kayo ay may utang, klaro, obligasyon nyo yan bayaran. And inaamin mo naman, obligasyon mo. Sabi mo lang, papaano, wala kang pera. Kaya lang naman ako nagkakaganyan po kasi ang insurance ko po, matagal na po yun, hindi ko nagagamit. At saka mahalaga sa akin yan kasi birthday gift yan ng tagig sa akin eh. So, every time na mag-birthday gift ako, yan ang binabayad ko po sa insurance. Kaya nga po, mahalaga sa akin. Teka, liwanagin natin. Baka akala nila nagregalo ang tagig sa'yo ng kotse. Sa tagig kasi, ako wala ako natanggap. Birthday gift po. Tawagan ko muna yung mayor. Sandali. Birthday gift po yan, birthday gift mo yun, ma'am. As soon as kasi nag-senior ka sa tagig, meron ka ng, hindi mo kailangan hintayin na mag-100. Opo. And then habang tumatanda, lumalaki yung birthday gift. Cash gift. Cash gift. Cash gift. Cash gift. To be clear, Yes. hindi kotse. Hindi Cash kotse, gift. hindi kotse. Pero binibigyan ko po halaga. Kaya nga, Opo. nakakatuwa nga. Sana mapanood niya to at sundin din niya yung laging pinapayo ni Kuya Alan na tanggapin mo yung tingi-tingi na binabayad. Abay, baka sa makalawa, At mabuo na maganda ang yan. trabaho, sabi ni nanay. So magkano yung total na utang? 20,000 yung utang ko sa kapitbahay namin. Okay. Sige. So, ito suggestion kong 3 pagpipilian mo. First, tatawagan mo kapatid mo at sasabihin mo sa kanya, eto sitwasyon, bakit hindi man lang ako kinakausap? Diba? Alam mo naman sitwasyon ko. And then, i-emphasize mo. So, kung anong kaya niyong bili, kung anong kaya niyong ibigay niyo na para ma-solve ko to. Number 2 is the legal. So, magfa-file ka sa korte. So, sisingilin mo siya. And of course, we can have a lawyer assist you. Yung third option, bago ka umalis dito, ibibigay na namin sa iyo ang 24,000. And then, tawagan mo kapatid mo at sabi mo sa kapatid mo, panoorin nyo yung episode ng CIA with BA kung nasan ako. Kasi gusto kong makita nyo na mas importante kayo sa akin kaso sa pera. Diba? Kasi ang point ko lang naman, Kuya Boy,
And nakita ko talaga sa iyo, Ate Daisy, na kung ikaw ay meron lang nakatabi dyan, hindi mo na inintindi to, no? We usually give assistance sa livelihood, sa may sakit. Pero katulad nito, if it will save your relationship with your brother and teach, yung pamangkin mo will have a life of dealing with people, relationships, and money. So sana maging lesson. Gawin na natin 25 para namang wala ka ng sukle, di ba? Kaming tatlo ni Kuya Boy, Kuya Alan, lagi kami nagkakasundo. Pag isa sa amin, nagsabing, kami na yan, support kami lahat. Ito lang yung okasyon na tututol ako, Al, dun sa offer mo na magbigay ng support. Explain ko lang kung bakit, no? Hindi talaga ako, baka mas stricto ako bilang isang nanay. Si Alan talaga galante. Maalagain din naman ako. Pero hindi kasi ako happy na ang feeling ng pamangkin mo, ganun na ganun lang. Merong guardian angels dito na sumalo. Obligasyon niya yun. Ang Cayetano in Action with Boy Abunda ay gustong makatulong sa'yo. Pero gagawin lang namin yun na gumawa ng na may pipirmahan niyang pamangkin mo na kasulatan na huhulugan niya sa'yo yung utang na yan. Kasi obligasyon niya yan. Hindi niya pwedeng takbuhan niyo. I will accept your amendment with another amendment. Kunin niya yung 25 gamitin. Ang point lang ni ate, singilin mo pa rin siya. Gusto ko kasuhan niya para matuto. Kaya nga, kasi so next generation, tinuturuan ko. Bibigay namin 25,000, singilin mo siya. Kasi korte naman magsasabi sa kanya kung 3,000 yon, kung 10,000, 15,000. Ang suggestion ko, yung kapatid mo, sinamahan ka din na niya sa kasa, di ba? So magpasama ka kaya kayo dun sa kung anumang talyer na sinasabi ng pamangkin mo na mas mura. Sige nga, magkano yung paayos dito? O pagpalagay mo ng kalahati. O di kalahati, di ka natatanggi. Kasi may obligasyon siya no matter what eh. So kung lalabas dun sa talyer o kung saan man, 15,000 lang. O di sige, yun ang compromise. Magbayad ka. Basta ako, gusto ko, samahan ka ng abogado namin, kausapin yung pamangkin mo. Hindi na bata yan ha, just to be clear. Singilin natin yung isang may responsibilidad kasi kung hindi, magiging masamang ehemplo sa iba. Kaya, Aling Daisy, anong nais mong sabihin bilang pagtatapos ng kwentuhang ito? Ang masasabi ko lang muna sa kay Aislinn. Sige. Batiin mo si daddy mo. Kasi mula nung nangyari sa amin ang nangyaring ganyan, ayaw niya nang papuntahin sa bahay nila eh. At saka ayaw niya nang anin ka. Ito si Angelo, na iyong kapatid. Dahil sa ganung klaseng problema. Kung nakikinig ka o manonood ka nito, umayos ka sa daddy mo. Daddy mo pa rin yan eh. Bait mo diba? talaga. At higit sa lahat, nagpapasalamat pa ako sa Tito Boy Abunda, Kuya Alan, Ate Pia. Alam ko po, masasolve yung problema ko po. Maraming salamat sa tulong niyo po sa kayo. Maraming salamat. Sa ating pagbabalik naman, ay ito yung aking isa sa mga paboritong portion ng ating Cayetano in Action. Yung Kuya Alan, Ate Pia, yes or no? Ito po ang ating matutunghayan. Sa pagbabalik po ng... Matapos gawin ang demand letter ng mga abogado natin sa Cayetano in Action, sinamahan natin si Nanay Daisy sa Barangay Hall ng Pinagsama Upper West Taguig para magpatulong na maibigay ang letter kay Aislinn. Sumama rin tayo sa pagpunta sa bahay ni Aislinn para maipaabot sa kanya ng personal ang demand letter. Ngunit ang kanyang partner ang pumarap sa atin at tinanggihan ang pagtanggap nito. Susubukan ulit ni Nanay na iabot ang demand letter pagbalik ni Aislinn. Para makaluwag-luwag naman sa mga nahiram ni Nanay Daisy, inabot na rin natin ang regalong tulong sa kanya. Hangad ng Cayetano in Action with Boy Abunda ang mabilis na pagkakasundo ni Nanay Daisy at ng kanyang pamangkin.